Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, umusbong ang mga institusyon gaya ng International Monetary Fund o IMF at World Bank. Sa unang tingin, layunin nilang tulungan ang mga bansang naghihirap, pero ayon sa ilang manunulat gaya ni John Perkins, ang mga utang raw na ito ay nagiging bitag. Anong rason? Kapag umuutang ang isang bansang mahirap, kinakailangan nilang sumunod sa mahihigpit na kondisyon. Privatization, pagbabawas ng serbisyong panlipunan at pagbubukas ng merkado sa dayuhan. Sa dulo, ang benepisyo ay napupunta sa malalaking korporasyon habang ang mamamayan ang sumasalo dun sa utang. Tinatawag ito ng ilan na debt trap diplomacy, isang makabagong paraan ng pagkontrol. Alam nyo ba na hindi totoo ang ilang mga punerarya dito sa Pilipinas? Mga kaibigan, may isang teorya ang nagsasabing hindi totoong nagbibigay ng mga funeral at memorial services ang ilang mga punerarya sa ating bansa, bagkus ito ay ginagamit bilang isang paraan ng money laundering. Ayon sa kwento, ay tinatago raw ng ilang mga makapangyarihang tao ang kanilang perang galing sa ilegal sa loob ng mga kabaong na to na nakadisplay dun sa kanilang punerarya. Hindi lahat dahil alam naman natin na mas marami ang mga legit na punerarya. Ngunit ayon sa teoryang ito raw ay isang mabisang paraan ng pagtago ng pera kung saan sobrang saglit ng transaksyon at ayon pa sa ilan ay may mga punerarya daw na laging puno ang schedule kahit nakitang kita na wala naman talaga silang customer. Ayon naman sa mga lumang kwentong baryo ay may mga punerarya daw ang nagbebenta ng laman loob sa mga tinatawag na aswang bilang kanilang pagkain. Walang ebidensya patungkol sa mga bagay na to kaya naman hanggang ngayon ay isa pa rin itong hiwaga sa ating lahat. Ikaw kaibigan, may alam ka bang kwento patungkol dito?